Nagsusuot ka ba ng salamin? Panoorin mo ang video nito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist at pag-usapan natin yan. Pero disclaimer lang po, ang video na ito ay for educational purposes only at hindi kapalit ng consultation mo sa iyong ophthalmologist. Tara, let's discuss. Kung nagsusuot ka ng salamin na may grado, ay malaki ang tulong nito para makakita ka ng malinaw. Pero alam mo ba na marami sa mga nagsusuot ng salamin na may grado ay may ginagawang kamalian na pwedeng makaapekto sa kalusugan ng kanilang mga mata. Kaya pag-usapan natin yung 10 karaniwan na pagkakamali na ginagawa ng mga nagsusuot ng salamin na may grado. Una dyan ay yung pagsuot ng maling grado na salamin. Isa ito sa pinakakaraniwan na pagkakamali ng mga nagsusuot nito. Kapag hindi kasi sakto ang grado ng salamin sa grado ng iyong mata, ay pwede itong mag-cause ng mga iba't ibang sintomas tulad ng pagsakit ng ulo, pagkahilo, paglabo ng paningin at mabilis na pagkapagod ng inyong mga mata. Hindi naman nito masisira ang inyong mga mata or paningin. Kaya lang, hindi ito komportable na suotin dahil marami kang sintomas na pwedeng maramdaman. At syempre, makakaapekto ito sa kalidad ng iyong nakikita at makakaapekto sa pang-araw-araw mong ginagawa. So, hindi ka dapat nagsusuot ng basta-basta lamang na may grado na salamin. Kailangan ito ay sukat sa grado ng iyong mga mata. Number 2, ang hindi pagpapacheck up ng mahabang panahon after mabigyan ka ng salamin na may grado. Marami kasing tao ang nag-iisip na purke malinaw pa ang kanilang mga paningin sa kanilang mga salamin at komportable pa itong suotin ay wala silang problema. At hindi na nila kailangan magpatingin pa sa kanilang mga doktor sa mata. Pero hindi lang kasi grado sa mata ang pwedeng maging cause ng paglabo nito. At marami sa mga sakit sa mata ang walang sintomas sa simula at kapag nahuli na ito ay medyo late na at malala na ang sakit. So hindi porket sakto pa, komportable pa at malinaw pa ang iyong paningin sa iyong salamin ay hindi ka na magpapacheck up dahil marami pang ibang sakit ang pwedeng mag-cause ng unti-unting pagkasira ng iyong paningin. Dahil ang pagpapacheck up ay hindi lang naman grado sa mata ang tinitingnan. Ine-examine ang kabuuang kalusugan ng inyong mga mata. Chine-check ang bawat parte nito at tinitignan kung meron na bang nagsisimulang pwedeng makaapekto sa inyong mga paningin. Hindi naman ibig sabihin na pag nagpa-check up ka ay kailangan palitan ang grado ng iyong salamin. Pwedeng naging stable pa rin ito at yun pa rin yun, pero kailangan ma-check ka pa rin para ma-examine pa din ng kabuuan ang kalusugan ng iyong mga mata. Kaya napakahalaga ng regular check-up. Kapag ikaw ay nakasalamin, napaka-importante na makita ka kahit every 6 months or 2 times a year. Ito ay para ma-check kung gumalaw ba ang grado mo at ma-check ka na rin sa iba pang pwedeng mag-cause ng sakit sa mata. Number 3, ang pagbili ng salamin online nang walang proper na pagsusuri sa inyong mga mata. Marami na kasing murang salamin ang pwedeng mabili ng isang pindot lang online. Pero tulad ng napag-usapan natin, kailangan sakto ang grado ng mata ninyo at nasukat ito bago nyo ipagawa. Ito ay para makaiwas sa mga pwedeng simptomas na madulot nito sa inyong mga mata at ulo. So kapag bibili kayo online at hindi nyo alam ang grado ng inyong mga mata, ay hindi nyo rin alam kung sakto ito sa grado ng inyong mga mata. At mas mapapagastos pa kayo dahil masasayang lamang at hindi nyo susuotin ang nabili nyong online na mali ang grado. Marami pang klase ng grado. May 4 nearsighted, may 4 farsighted, at meron para sa astigmatism. Kaya dapat talaga ay sakto at nasukatan ka at nasuri ang iyong mga mata. So magpasukat at magpasuri bago kayo bumili ng salamin sa mata. Mag-ingat din kayo sa mga salamin na nagsasabi
na kaya nitong pagalingin ang iba't ibang sakit sa mata tulad ng katarata, glaucoma, retinal detachment at iba pa. Dahil marami ngayon online ang nagbebenta na kaya daw nilang pagalingin ang lahat ng sakit sa mata. Ang salamin ay para lamang sa grado ng mata at hindi para mapagaling ang iba pang sakit sa mata. Number 4, bukod sa pagbili ng online, yung iba nanghihiram lamang or nakikisuot ng salamin ng ibang tao. Madalas natin itong marinig pero hindi ito magandang idea. Dahil again, maaaring magkaiba ang grado ng inyong mga mata. At pwede itong mag-cause ng sakit ng ulo kahit na malinaw pa ang paningin nito sa iyo. So kahit malinaw ang paningin mo kaya mo ito hinihiram, ay pwede sa katagalan, ay pwede pa rin itong mag-cause ng pagsakit ng ulo, pagkahilo, at mabilis na pagkapagod ng iyong mga mata. Kasi kahit sakto ang grado ng salamin sa grado ng mata mo, kung hindi mo naman ito matolerate or hindi ito kaya ng ulo mo, ay pwede ito mag-cause ng pananakit nito. Kaya minsan ay binababaan namin yung grado ng mas mababa sa grado talaga ng mata mo para at least komportable kang suotin ang salamin na ipapagawa mo. Nang sa ganon ay hindi ito masayang dahil lang sa kahit malinaw ito ay nagkukos naman ng pagsakit ng ulo mo. Panglima, yung tinitiis na yung pagsuot ng salamin na may gasgas or basag na. Kapag kasi may gasgas na or malabo na yung lente, ay pwede itong maka-apekto sa kalidad ng iyong paningin. At pwede ring makaranas ng glare or mabilis na pagkasilaw lalo na sa gabi. Kung basag naman na ang lente or ang frame, ay pwede rin itong maka-apekto sa iyo at delikado na ito. Huwag nang hintayin na tuluyan pang masira or maka-apekto ito sa iyo bago mo papalitan ang salamin mo. Lalo na kung medyo matagal na ito at nasulit mo na ang paggamit nito. Pang-anim, ang hindi paglinis ng maayos ng inyong mga salamin. Marami kasing gumagamit ng t-shirt lamang or kahit anong tela na panglinis sa kanilang mga lens ng kanilang mga salamin. Ang problema ay maaaring makagasgas ito na pwedeng makaapekto sa kalidad ng inyong mga lente. Mas mainam na gumamit kayo ng mga microfiber na pamunas para siguradong hindi ito magkukos ng gasgas sa inyong mga salamin. At gumamit ng tamang lens cleaner at banlawan ito bago ito patuyuin. Pang-pito, ang hindi pagsuot ng salamin parati. Ang salamin na may grado ay pinagawa mo para ito ay iyong suotin at sulitin. Hindi totoo yung mga sinasabi ng iba na kapag mas matagal mong sinuot ang salamin mo ay mas tataas ang grado ng iyong mga mata. Kawawa naman ang salamin at sila ang nasisisi. Pero ang totoo, sila talaga ang nagpapalinaw ng labo ng iyong mga paningin na dulot ng grado sa mata. So dapat para masulit mo ito ay suotin mo ito parate. Unless na lang kung nagkukos na ito ng pagkahilo at sakit ng ulo. Kung ganon ay kailangan mo nang magpa-check up ulit. Baka kasi sakali na gumalaw na ang grado ng mata mo at hindi na angkop ang grado ng salamin mo. So, importanteng laging suot mo ang iyong salamin, lalo na kung napapalinaw nito ang paningin mo at komportable ka naman na suotin ito. Huwag magtiis dahil lang natatakot na akala mo ay tataas ang grado mo kung suot mo ang salamin mo. Number 8, nadaanan na natin ito ng bahagya na ang salamin daw ang nagpapataas ng grado ng mata kung suot mo ito parati. Tulad ng sinabi ko, ay hindi po ito totoo. Isa ito sa pinakakaraniwan na myth or haka-haka about sa pagsuot ng salamin. Ang paglala or pagbabago sa grado ng mata ay usually genetics dahil sa pagbabago ng anatomical structure ng ating mga mata. Hindi dahil sa pagsuot or hindi pagsuot ng salamin. Ang salamin nga ang tumutulong para makorek yung error or mali sa refraction or pagbend ng ilaw sa loob ng mata na nagkukos ng paglabo nito.
So pag nagsuot ka ng salamin, ay gaganda ang refraction or pagbend ng ilaw sa loob ng mata at magkokos ng paglinaw nito. Kaya dapat lagi mong suot ang salamin mo. Pang-siyam, ang pagbabaliwala sa biglaang paglabo ng paningin. Kung biglang lumabo ang paningin mo kahit suot mo na ang salamin mo, ay huwag mong iisipin na kailangan mo lang ng bagong salamin. Dahil again, maraming pwedeng mag-cause ng bagong problema at paglabo ng mata. Kaya kapag nangyari ito, ay magpa-check up kagad kayo sa inyong mga doktor sa mata. Ang biglang paglabo ng paningin ay dapat ipasuri kagad at hindi dapat iniisip na kailangan ko lang ata ng bagong salamin, patagalin ko muna. Dahil merong mga sakit sa mata na kailangan ng agarang atensyon at hindi dapat pahabain or i-delay pa. At pang-sampu, ang pag-aakala na ang salamin ay enough na para maprotektahan ang ating mga mata. Again, hindi lang salamin ang tanging paraan para palinawin ang ating mga mata. Dahil ang salamin ay para lamang sagrado sa mata. At hindi nito kayang pagalingin or palinawin ang ibang sakit sa mata. Kahit nakasuot ka pa ng salamin araw-araw, ay pwede ka pa rin magkaroon ng ibang sakit tulad ng katarata, glaucoma, retinal detachment, at iba pa. Kaya bukod sa pagsusuot ng salamin, ay magpa-check up ng regular, ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain at pag-eehersisyo at ang pagtigil sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo. Ito ang mga paraan para maprotektahan ang kalusugan ng inyong mga mata at hindi salamin lamang. Tandaan natin na ang salamin ay mahalagang kasangkapan para mapalinaw ang ating mga paningin. Pero kailangan din itong gamitin ng tama at hindi lang salamin ang magpapalinaw ng inyong mga paningin. At hindi lang salamin ang sagot sa lahat ng sakit sa mata. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at mas naintindihan nyo kung paano natin mas mapoprotektahan ang ating mga mata. Kung may questions kayo ay i-comment nyo lang below at baka masagot na natin yan sa mga susunod nating videos. Don't forget to like, subscribe, follow, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Again, this is Doc Doms, your idol. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga paningin.